Ship tayo. Kapatuloy mga kapatid ang Italy. Pararamihin kayo ng Panginoon dyan. Sometimes you have to wait. Habang nagtatanim ang Diyos, maghihintay tayo ng bunga. Amen? Tanim lang tayo ng tanim. Alam ko nandiyan si Pastora Love. Si Pastora Love ay nakikinig alongside with Sister May. Naka-loudspeaker tayo mga kapatid. Now, mga kapatid, the topic that I would like to bring you can be found in my book, Destined for Greatness. A trademark of a champion is to keep pursuing the vision despite opposition. And this is in my chapter 2. The topic that I would like to discuss with you is the title, Remember the Promises of God. Tatandaan mo palagi ang pangako ng Diyos. Kasi may mga tao nakakalimot. May mga taong may Alzheimer. May mga taong nagkakaroon ng demensya. Kapag may mga problema na natataranta, hindi na alam kung saan tatakbo. Teka muna kapatid, akala ko pa galing ka ng church. Di ba kagagaling mo, di ba pinapanalangin na natin yan? Oo nga po kaya lang. Kaya lang. Therefore, kagagaling mo lang ng church, ikaw mismo, ang nagpapawalang bisa ng iyong panalangin. Kasi patuloy kang nag-aalala, mga kapatid. Alam mo ba yung pag-aalala atin ay hindi galing sa Diyos. And when we worry, it means that you do not trust God. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos. Panginoon, naniniwala po ako na pupunan ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kayamanan at kalawalatian ni Kristo Jesus. Panginoon, ang dahil sa iyong mga latay, ang aking anak, ang aking asawa, ang aking magulang, kapatid, kaibigan ay pinagaling. Do not ever challenge the power of God's promises. Kasi pagka nagsalita ka na ng kontra doon sa salita ng Diyos, then hindi na makapag-work. Hindi na makagawa yung salita ng Panginoon because ikaw mismo ang sumisira at nagpapawalang bisa. If we remember the book of Numbers 23 verse 19, the Bible says, God is not a man that he should lie. Ang sabi ng Bible, hindi siya isang tao na nagsisinungaling. Pag sinabi ng Diyos, ako ay, ano nga yung kanta natin, Sister Michelle? Ano yung sinabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos, diba? Yan. Sinabi ng Diyos na naaangat ang buhay mo. Ayan. Thank you. Diba? Pag sinabi ng Panginoon nasasagana, aangat, sinabi ng Diyos yun Atin The book of John chapter 10 verse 10 always say, I came to give you life and for you to live to the fullest. Kaya tama ang patotoo ni Sister Sarah. Biro mo laking katipiran, libre ng bahay, sana all. Ha? Mga kapatid, maghanap ka sa buong Italia kung sino may libre pang pabahay diyan. Ay di kay kakaunti. Malaki nga naman ang malaki ang nawawala sa kinikita. Amen pa. Ang problema pa sa mga nangungupahan, kaya ako nga kahit sa London, sinasabi ko yan. Bakit ka kayo mangungupahan? Kayo mga kapatid, kung kayo may pagkakataong mag-live-in, yung sa bagay, ang iba may dahilan din dyan talaga nga Pero kung talagang ang iyong focus, kapatid, ay makaipon, naku po. Ako'y gusto ko libre ng bahay. Laki. Ha? Kahit yung kinakain ng employer mo, kainin mo na, kahit tira, bahaw. Iprito mo na ng isang hag, lag mo ng bawang sibuyas. Di kay prito sinangag fried rice. Hindi po kasi ako nakakapagluto Di kumain ka sa labas, pwede ka namang maghada-hada.
Pwede ka naman lumabas sandali at kumain ka doon sa gusto mong restaurant. Mura pa. Pero yung bahay, ang laki. Diba? Pero ang sabi ng Panginoon, for you to live to the fullest, that you may enjoy life to the full. Paano ka mag-i-enjoy? At mahirap talaga mag-enjoy, Sister Oye, ng buhay kung walang kwarta. Magtapatan na tayo mga kapatid. May mga tao, napaka-materialistic mo naman. Abay, sino gang hindi materialistic? Lahat naman tayo materialistic. Tamang patotoo natin ngayon. Ang patotoo natin, ako, libre ako ng pamasahe. Ako'y libre ng bahay. Abay, yan ay material. Ngayon kapatid, kung hindi ka materialistic, kapatid, siguro mauna ka na. Dahil lahat tayo ay nasa lupa pa. Di kailangan natin ng material. Kailangan natin ng kwarta. Pwede mo gang i-bayad sa landlord, yung may-ari ng bahay, ang Biblia. Pero hindi. The Bible says as well, Sister Milen, that Ecclesiastes confirm, money is the answer for everything. Bagamat yun ay metaphor, bagamat figure of speech, but there's some truth. Mas madaling maging mabait. Mas maganda ang pakiramdam nang ikaw ay may naiipon. Tingnan mo ang taong walang ipon. Talagang nakakapangati ng anit kapatid. Talagang napakainit ng ulo ng mga walang kwarta. Naku po. Ay masabi naman kapatid ang hibay, di lagi kang mainit ang ulo. Kahit yung asawa mo wala namang ginagawang masama, di lagi mong aaway ng bababagin mo ng bababagin. Wala namang ginagawa. Ay dahil ang katotohanan, wala kang kwarta. Kararating pala ng sweldo mo, ay di gay pambayad na laang. Pero ang ating pinag-uusapan mga kapatid, lagi mong tatandaan ang mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Sister Sarah, ang Diyos ay hindi kagaya ng tao na magsisinungaling. Has He said, and will He not do it? Ang Diyos ay hindi sinungaling. Kung nangako siya, paninindigan niya ang sinabi niya. Kaya yung kanta natin, sinabi ng Diyos, nasasagana ang buhay ko. Oo. Sinabi ng Diyos na aangat. Ay, paano ka ga-aangat? Ay, di ang sweldo may pambayad lang. Hindi ka talaga aangat. Talagang palubog ka ng palubog. Ako may kliyente kapatid. Nagpunta ako ng korte, Sister Arlene. Itong kliyente ko nito ay hindi nag-attend, hindi nag-turn up. No, isang araw lang, sabi ng judge sa akin, Mr. Magsino, your client is not here. I know, Judge, but I'm here. Why do you think your client was not here? Yung kliyente kong ito, 18 taon na TNT. Sa 18 taon, alam mo, nalaman ko kahapon, yung hearing namin last week, siguro Thursday ata yun, Thursday. Kahapon, Sabado dito sa UK, tumawag sa akin yung kliyente. Sabi, uy, attorney, ako po si ano. Uy, bakit ka ngayon tumawag sa akin? Ba't di ka nagpunta ng korte? Ako'y nandoon Ba't ikaw hindi nagpunta daon? Naku, sabi sa akin, naku, attorney, ay talaga pong sasabihin ako sa inyo. Ay ito pong aking anak. Ay talaga pong sinamsam ang aking Facebook, yung aking telepono. Ako daw po umuwi na sa atin. Dahil po, wala naman daw po ako naipon dito sa UK, kundi puro utang. Ay, buruin mo nga naman yung utang lamang ang naipon. Sa 18 taong iyon, nagkabaon-baon sa utang. Ay, paano ka naman aangat? Ay, nakabaon ka sa utang. Kaya mga kapatid ko, kung kayo ay talagang anak ng Diyos, kailangan mong panghawakan, tandaan ang pangako ng Panginoon. Deuteronomy 28. Sabi ng Panginoon, ikaw ay magpapahiram, ikaw ay magpapautang, hindi ka manghihiram, hindi ka mangungutang, ikaw ay magiging ulo at hindi ka magiging buntot, ikaw ay mauna at hindi ka mahuli. When you always say the words of God, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang Panginoon hindi siya bibigo, hindi siya magfe-fail, hindi siya paninindigan niya ang kanyang mga salita. Hebrews 10:23, He who promised is faithful. Kung sino ang nangako, siya rin ang tapat na tutupad, hindi tayo ang bida, siya. Sinabi ng Panginoon, aangat ka
Sinabi ng Panginoon, sasagana ang buhay mo eh. Tapat ang Diyos. Tapat. The God that we serve is a faithful God. Panginoon, nandito na ako sa Italia. Panginoon, nandito na ako sa London. Panginoon, nandito na ako sa Paris. Panginoon, pasaganahin mo naman ako. Oh. Magtitiwala ka sa Panginoon. Because the only way you can please God is through faith. The Bible says this, it is impossible to please God without faith. With faith, you can move the hands of God. Doon mo lang mapapagalaw ang Panginoon. Not when you cry, not when you say many words, but when you sincerely believe na ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Ang sabi ng Lord, Isaiah 55 verse 11, my word shall not return empty. Yung kanyang mga salita, hindi babalik ng walang laman. Kung sinabi mo, Panginoon, yayaman ako. Panginoon, sasagana ako. Panginoon, gagaling ang aking mga anak. Panginoon, pagpapalain mo ang aking mga anak. Panginoon, si Sophia, si Sarah, si Eunice. Panginoon, you will bless them, you will make them mighty in the land. Whatever they do shall prosper. Panginoon, lahat ng kanilang gagawin ay magtatagumpay, lahat ng kanilang hawakan, lahat ng kanilang isipin at maging naisin ng kanilang puso ay pagpapalain mo. Those words will not return empty. Ang sabi ng Panginoon, but they will do whatever it was commanded to do. Ikaw, magandang buhay, lumapit ka kay Eunice. Sa aking mga anak, yes, may mga problema akong pinagdaanan, but I command, you have to command. Because, Atene, you have to understand, ibinigay na ng Panginoon sa iyo eh. You don't actually need to pray for blessings. Because the blessing has been given to you. It's already yours. I came to give you life. Nandyan ang buhay na ibinigay ng Panginoon. What you need to do is to claim. The money has been deposited in your account. Nakukuha niyo mga kapatid. Yung account mo, Sarah, yung pera mo, nasa account mo na eh. What you have to do is not to ask. You have to claim. I claim that in the name of Jesus, lahat ng kayamanan, pagpapala, kasaganaan, kagalingan, kalayaan, dumating ka dito. Mga anghel na nasa langit, you are waiting, you are on standby, bring all the blessings in my pocket. Dalhin mo ang lahat ng pagpapala sa aking palayok. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. You just have to claim because the God who made the promise is faithful. Joshua 21 verse 45, not one word of all the good promises had failed. Not one word. Not any promises. Zero failure ang Panginoon. Zero failure. Hindi kailanman nabigo ang Diyos. Lahat ay natupad. Kaya lagi mong kakantahin yun, Sister LV. Yung kantang, anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Di ba? May problema ka bang hindi binigyan ng katugunan ng Panginoon? Has God never answered? Has God ever failed you? Pero sabi ng Biblia, not one word of God's promises had ever failed. Jesus never fails. There was a story, mga kapatid, and I'm reading in my book. Minsan may isang highly educated pilot ang nakaschedule na magpalipad ng international chartered plane for the very first time. Habang sila nasa ere, they encountered a big turbulence and a lightning struck the left wing of the aircraft. The young pilot became so tense, nagpanic yung batang piloto, and he saw all the dashboard lights flashing red and he was losing out of control. Out of his panic, the plane was nose down. Talagang pababa na. Kumbagay sumisirok ng mga kapatid. His supervisor, listen to this, his supervisor blindfolded him. Binigyan siya ng piring, Atene. Yung kanyang supervisor, piniringan ng supervisor yung batang piloto and told him, the supervisor told him
remember your training. Do what you need to do at this difficult time. So habang nakapiring yung lalaki, upon hearing these words, the pilot remembered which control to touch, and the plane went back to safety. You see, sometimes pag natataranta tayo, nababalisa tayo, natatakot, madalas nating makalimutan ang pangako ng Diyos. Sabi kong ganyan. Kaya ako, pag kami nakakausap ako negative, talagang bahiting. Naku po, ay talagang walang-wala. Naku po, talagang lugi-lugi. Naku. I declare, I bind the spirit of poverty in the name of Jesus, because the God that we serve is a faithful God. Hindi hahayaan ng Panginoon. Anong sabi ng Biblia, Sister Alice? Sabi ni Haring David, noon ako ay bata at ngayon ako ay matanda, ngunit hindi ko kailanman nakita na ang matuwid ay naghirap at namalimos ng tinapay. Hindi ka hahayaan ng Panginoon. Tapat kang lingkod ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, Sister Ipilita, ang sino mang magbigay ng isang basong tubig sa aking mga alagad ay hindi mawawala, hindi pwedeng walang reward. Ano pag ang ibinibigay natin sa Panginoon, sobra pa sa isang basong tubig, kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, hindi pwedeng hindi kang uunlad. Ang sabi ng Diyos, aangat, sasagana ang buhay natin. Sabihin natin sabay-sabay mga kapatid. Let us unmute our microphone. Sabay-sabay yung mga hindi nag-unmute, nagbe-breakfast pa kayo, alam namin yan. O so sige, tayo mga mag-unmute, sabay-sabay tayo. Sinabi ng Diyos na ang aking buhay ay sasagana. Sinabi ng Diyos na aangat ang buhay ko. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo yung aangat, sasagana. Huwag kayong mahirati sa mga sa bagay, maganda rin minsan yung namibili ng mura-mura, pero Panginoon, iparanas mo naman sa akin yung hindi laging ukay-ukay. Amen. Na laging ang inaabangan mo yung ukay-ukay. Amen ba? Ang inaabangan mo yung Divisoria, Bangbang at Baklaran. Bang kapatid, you are the child of the Most High God. You deserve the best things in life. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Matuto ka magpalit ng damit. Kung ang ngayong damit ay hindi mo na nasusuot ng 6 na buwan, kapatid, ay baka pwedeng ipamigay mo na sa mas nangangailangan. Hindi yung 6 na taon na, 10 taon na, ay kaganda pa na rin ay hindi pa. Naku po, kapatid, matuto ka magpalit. At sa iyong pagpapalit, sa iyong pag-aalis, sa iyong mga aparador, sa iyong mga gamit na hindi mo na ginagamit, makikita mo ang pagpupuno ng Diyos, ang pagpapadala ng Panginoon, bubuksan ng Panginoon ang mga dungawan sa langit. Hindi makapagpuno ang Diyos, Sister Elma. Bakit? Ay punong-puno pa ang iyong aparador, punong-puno pa ang iyong kaserola, kaya hindi makapagdagdag. Alam mo ba gayon? Pero pag nakita na ng Panginoon, ng iyong banga, alam mo yung banga, ay kulang na, nandoon na ang replenishment, nandoon na ang blessing na gagawin ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. You see, nakakalimutan natin. But our faith is not seen in the good times. Yung ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi nakikita sa mga magagandang panahon at magagandang araw. Amen ba? Pero nakikita ang ating pananampalataya sa panahon ng paghihintay. The enemy comes to steal and destroy. Noong namatay si Jesus, ay pumunta ang mga babae upang tingnan ang bangkay ng Panginoon. At nakita nila ang isang puting anghel. Takot na takot yung mga babae. The angel said, bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa libingan? Why are you looking for the dead? Why are you looking for the person who has been alive? O who is alive dito sa libingan? Ang sabi ng anghel, bakit mo hinahanap ang buhay dito sa libingan? May mga taong ganoon. Maganda ng ibinigay ng Panginoon sa kanila. Nasa Italy na. Pero nakikita pa rin nila ay bangkay. Amen ba?
ang hinahanap nila ay patay. Nasa London na, ang hinahanap pa rin kahirapan. Ang sabi ng anghel, why are you looking? Bakit mo hinahanap ang buhay dito sa libingan? Balik rin natin eh. Bakit mo hinahanap ang patay sa lugar ng mga buhay? Wala na rito si Jesus. He has risen from the dead. The angel went on and said, don't you remember what Jesus told you in Galilee? Hindi nyo ba naalala yung sinabi ni Jesus? Ipinaalala ng Panginoon sa kanila. And it's important for you to remember the words of God. Then they remembered what He said. Jesus said, I will be betrayed and crucified, but I will come back to life on the third day. They remembered these words from Jesus and went back to tell the disciples. This woman came to the tomb discouraged and depressed. Nagpunta sila sa libingan na talagang natakot, stressed, but when they remembered God's word, they get their excitements and hopes back. Kaya pagka may mga problema, hindi ako kayang takutin ng mga ganyan. Wala akong ngayon eh. Bababa ang kita ngayon. Nako, kapatid. Yan ay isang kasinungalingan. Isang pandaraya ni Satanas. Mga kapatid, tandaan mo ang sinabi ng Panginoon. Romans 4:20 verse 21. Tungkol kay Abraham, fully convinced that God was able to do what He had promised. The God who made a promise is able and faithful to do up to the finish. Ang Diyos na nangako sa iyo, Zara, ay may kakayahan at tapat na tapusin, ibigay, ipagkaloob ang katugunan sa iyong panalangin up to the finish. Hindi kanya dadalhin sa napakalayong lugar na iyan. Napakatagal na natin sa Italy. Marami ka nang nakita at yung mga pagpapala. Di taon-taon ni ganyan lang yung patotoo. Parang last ni ganyan din ang patotoo mo eh. Last parang natatandang ko kung tama ang aking pagkakatanda. Di ganyan din ang patotoo mo na libre ka ng pamasahe. May madadala ka pang limpak na salapi sa bagalangit. Sino ba ang tao diyan? Mga kapatid, magtanong ka na sa kapitan. Ha? Magtanong ka na sa buong barangay. At siguro sa buong bayan ng Mabini kung maraming tao ang nagkakaroon ng ganyang pribilehiyo at pagpapala. Bakit? Not because of how good you are. Not because you deserve it. But because God is moving. Ipinapakita ng Panginoon sa iyo na ang iyong paglilingkod, ang katapatan ng inyong puso, ang inyong pagsisika. Ang sabi ng Panginoon, ang sino man nagtatanim ng may pagluha ay aani ng may galak. Kaya ngayon, umaani ka ng galak. Ipagsigawan natin. Tapat ang Diyos, mga kapatid. Dapat mong alalahanin palagi ang pangako ng Panginoon. Yes po, punan ng Panginoon ang ating mga pangangailangan. Marami tayong mga bayarin. Sabi nga ni Sister Sarah, Panginoon, talagang wala kang naiipon kahit isang kusing. Ngunit, June, asawa ko, mahal ko, tapat ang pangako ng Diyos. Hindi tayo iiwanan. At Milen, sasabihin mo kayo unat. Naku, unat, hindi tayo pwedeng mawala sa gawain ng Panginoon. Tapat ang Diyos. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Ang sabi ng Panginoon sa Lamentations 3:21, this I call to mind, great is your faithfulness. Tapat. Pag inalala mo ang katapatan ng Panginoon, bumabalik ang pag-asa. Alam mo, sabi ko dun sa kliyente kong hindi nagpunta, na siya daw wala na nakaipon. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo ang problema sa inyo? Kayong mga hindi na nga kayo nakakaipon, lumalayo pa kayo sa Diyos. Hindi naman ito mga Kristiyano eh. Ang mga kliyente ko naman all over the place, iba't ibang lahi. Itim, puti, Pilipino, lahat ng lahi. Kaya pag ako'y nasa kulungan, Brother June, ipinapanalang ko yung mga nakakulong. Can I pray for you? Mga masasamang tao, talagang pusakal na kriminal. Can I pray for you? Malalaking tao, can I pray for you? Yes, you can pray for me.
You see? Bakit? Tapat ang Diyos na nangako. Pag naalala mo, kapatid, pag inalala mo ang katapatan ng Panginoon, magkakaroon, babalik sa iyo ang pag-asa. At kung ang tao may pag-asa, nako, ay kahit pa, tama yung kasabihan si Sister Priscilla, ikasabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati sa mga salitang namumutawi sa labi ng Diyos. Bakit? Doon lamang sa mga salita ng Diyos, ay mabubuhay ka na eh. Lalakas na ang iyong katawan. Kahit na mahina-hina at malamig, masakit ang kasukasuan, ay di kayo pag naalala mo, nako, ay di, tayo iuwi na eh. Malapit ng Pasko. Tayo June ito, marami tayong pinapaaral. Tayo marami pa. Pag naalala mo ang pagpapala at kabutihan ng Panginoon, lalakas. Magkakaroon ka ng buhay. Amen? Kaya kapag naalala mo ang pangako ng Diyos, nagbabago ang iyong pananaw. Nagbabago ang iyong pananaw. Kaya, pag umaga pa lang, di ka kalamig-lamig atin eh. Sa Lodo, napakalamig na ngayon ng panahon. Napakalamig. Sabi ko, no. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. I can do all things through Christ who strengthens me. Walang mga yumayaman ang tamad. Mga kapatid. At kung hindi ka pa mayaman, abay sisipag-sipag ang kapatid. Bumangon. Hindi yung mahirap ka na nga, ay tamad ka pa, ay naku kapatid. Kahit anong panalangin natin ay hindi tayo matutulungan, ay tayo'y tamad eh. Kailangan tayo bumangon. Hayaan mong dumating sa puntos, kapatid. Ito, makinig kayo mabuti. Hayaan mong dumating sa puntos atin eh, na yung iyong bank account, yung balance sa bangko mo, ay maging puro numbers. Na pag dumating pag pumasok kayo ni Kuya Dick sa bangko at Milen, sumasaludo ang gwardiya. Bakit? Hoy, pag dumating uli yung si Miss Sarah at saka yung asawa niya, ha? Kayo isasaludo. Kayo yumukod. Bakit? Abay, kalaki ng dinideposito ng mga yan. Big time yung mga yan. Bakit? Ay, ang Panginoon na nagpapasagana. Amen ba? Ano sabi ni Apostol Pablo? Si Pablo ang nagtatanim, si Apollo ang nagdidilig. Ngunit Diyos ang magpapalago ng lahat ng iyong binhi, kapatid. Hindi papayag ang Diyos na ikaw ay anak ng Diyos tapos ipurita ka. Ikaw si Sister Purita. Hindi ka si Sister Purita. Ikaw, kapatid, ay si Sister Blessing, si Sister Prosperity, si Sister Healing, at si Sister Deliverance. Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. Mapapansin mo, yung pangako ng Panginoon will stir up your spirit within. Sasaya ka dahil maaalala mo ang pangako ng Diyos. I will never leave you. I will never forsake you. Hindi kayo iiwanan ng Panginoon. Yung aking mga anak, walang kasama sa Pilipinas. Panginoon, yung aking mga anak, lumamalakas ang bagyo. Panginoon, yung aking mga anak, walang kasama sa pagpasok. Tandaan mo, walang sino man ang nag-iwan, sabi ng Panginoon, ng kanilang pamilya, ari-arian, bahay, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ay hindi pwedeng walang gantimpala. Ang sabi ng Panginoon, don't worry, do not be afraid. I will be with you until the end of time. Sabi ng Panginoon, sasamahan kita hanggang sa dulo ng walang hanggan. Panginoon, huwag mo kaming iiwanan. Kami naman dadalaw-dalawa din sa may Islang Are. Wala naman kaming kasama din eh. Ngunit pagkasama mo ang Panginoon, ang sabi ng Diyos, greater is He that is in you than he that is in the world. The forces that are for you are greater than the forces that are against you. Kaya pagka madaling araw, mga kapatid, 12:57 a.m. 11:57 p.m. ng gabi, ha? 11:57 o 11:55. Wake up. Manalangin ka, Panginoon. I declare all the blessings are coming my way. I destroy the works of the enemy in the name of Jesus. Walang gawa, walang armas na ginawa laban sa akin, sa aking pamilya, sa aking iglesia ang magtatagumpay. I destroy the works, the devices of the enemy in the name of Jesus. In the name of Jesus. Makikita mo. Yung mga jablo na naghihintay ng 12:01 a.m. na may mga schedule na sila, may rota na. Titirahin niya si Nick, titirahin si Sarah, titirahin si Flor, titirahin si Cecil. But when you speak
the words of God with faith. Tatandaan mo. Yung pananampalataya na yun ang you are using your mouth as the weapon of mass destruction. Kinakalaban mo na kaagad yung mga paparating pa lang na mga gawa, mga diablo na lalaban sa pamilya mo. But because you've spoken the words of God. Ano sabi ng Panginoon natin eh? Thy word is like a two-edged sword that it can kill off. It can cut the flesh. Ano sabi ng Panginoon natin eh? We are not fighting against flesh and blood. We are fighting against the heavenly realms, heavenly principalities, and the only way you can win against the satanic forces is by faith, by speaking the words of God. Kapag kakampi mo ang Panginoon, if God is for you, nothing can be against you. Joshua 4:6-7 and Deuteronomy 7 verse 9, last verse. Know therefore that the Lord God is your God, the faithful God who keeps covenant. Covenant keeper ang Panginoon. Hindi siya casual promise giver. O sige, pagka nawalan ka ng pagka kailangan mo ng tulong, tawag ka lang. Nako, ay tawag ka ng tawag, pudpud ng kamay mo eh. Hindi naman nasagot yung nangako sa iyo eh. Amen baga? Pero pag sa Panginoon ka tumawag, Jeremiah 33 verse 3, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things. Pag tumawag ka sa Panginoon, pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng bagay, sabi ng Panginoon, in everything you do, trust in the Lord, and He will crown your effort with success. Tumawag ka lang sa Panginoon, hindi ka mabibigo, because the God that we serve is a promise keeper, is a covenant keeper. Siya ang nag-iingat ng pangako na yon. Panginoon, pinangako mo sa akin. Diga? Sabi ni Eunice, Mami, ibibili mo ako ng iPhone 17. Ang sabi mo sa akin last year. Panginoon, Mami, Daddy, bibili mo ako ng iPhone 17. Pag lagi mong sinasabi yon, si ate na kahit ayaw bumili, nako, ay mapapabili. Ba't yan naman kinangako? Ang Panginoon hindi nangangako ng basta-basta na hindi niya kayang ibigay. The fact na sinabi ng Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, nasasagana ang buhay ko. Aangat ang buhay ko, Panginoon, pinanghahawakan ko ang iyong mga salita. In Jesus' name, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord, mga kapatid. And God bless you dyan sa Italy.